Good morning, good morning, good morning, good morning, kasaka kasayang. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay about sa luya. Bakit nga po ba nabubulok ang luya at paano ito maiiwasan? Ang episode na ito ay ginawa ko po dahil po sa may mga lumapit sa akin at may mga nagtatanong din at meron din ako mga nabalitaan na yung kanila nga daw po luya ay nabubulok. So kaya po gumawa ako ng video na ito para i-discuss sa inyo yung possible na dahilan at ano yung pwede natin gawin. So sana po makatulong ito. So ano nga ho ba talagang posibleng dahilan bakit nabubulok ang luya? Please comment down below. Ngayon, sa akin pong opinion, ang dahilan kung bakit nabubulok ang luya, unang-una po ay soil-borne disease. Ibig sabihin, bago po itanim yung luya, ay meron na siyang sakit yung lupa. So kaya antemano po yan, masisira yan. Number 2, kung acidic yung lupa. Yung po naman ay sobrang paggamit ng mga synthetic fertilizer at saka po yung chemical pesticide. At number 3, nabababad ng lupa. Siguro pag yung nga po binaha, tapos stagnant yung tubig, hindi walang proper drainage, so nabubulok po yung laman. At number 4, nagkaroon ng damage. So pag nagkaroon po ng damage yung luya, papasukin po yung wound po niya, yung sugat ng luya, papasukin po yan ng mga pathogens at yung po ang dahilan ng pagkabulok. So 4 na dahilan po. So ngayon, titingnan po natin ito. Katulad po nito, sample na lang po. Dito po ay merong nabagsakan ng ng saging. So ayan o. So titingnan po natin. Ayan po, nabubulok. Oh. Pero wala naman pong amoy. Ibig sabihin hindi po ito tinatawag po kasi yung soil-borne disease na wilt bacterial wilt. Hindi po ito dahil hindi siya nangangamoy, hindi siya mabaho. So ayan po. Yan nag-uumpisa na siyang pathogens po, ayan, nagkakaroon ng Pero hindi talaga siya, kasi hindi po lahat nabubulok. Yung pang may sugat lang. Kasi po, hindi nag-heal yung wound. Kasi pag nag-heal po yan, hindi po yan mabubulok. Maulan pa ngayon. Kaya ganyan po nangyari. Yan. So, tingnan po natin yung katabi. Kasi kung yan po ay bacterial wilt, ito lahat mabubulok. So, hukayin na po natin lahat ito para makita ninyo. Ito po ay bali 5 months old na luya. Yan. Hindi naman po, maayos naman Ito maayos Wala po sira yan makita nyo. So ayan ganda pa naman. Hindi po nahawa kasi pag bacterial wilt po yan, bulok din ito. Tsaka mabaho po ang amoy. So, ayan po. So, tatanggalin na po natin ito kasi may sugat na. May sugat na siya para hindi na mahawa yung iba. Hindi na po dumami yung sugat. Ayan wala naman po sira. Kasi walang sugat. Yan, mapapansin nyo, walang sira, kasi walang sugat. Pero, kuhanin na rin natin. Ayan, wala rin po. Itong kabila, hindi na natin kukuhanin. Okay mga kasaka, ngayon, pag-usapan naman po natin ay solusyon sa problema. Ngayon, kung meron po kayong special food sa mga dati na nagtatanim ng luya, na kung meron kayong mga suggestion pa na hindi ko mababanggit, huwag po kayong mahiyang mag-comment at para ma-share din po ninyo yung inyong mga kaalaman tungkol sa pagtatanim ng luya. Ngayon, sa akin po, ano ba ang solusyon? Number 1 po, doon sa soil-borne disease. Ngayon, kung yun po ay meron ng sakit yung lupa, so ang number 1 gagawin nyo, huwag na magtanim muna doon sa area na yon. Ngayon, ang susunod na tanong ninyo siguro sa akin, hindi ko alam yung history ng lupa.
Ang gagawin naman po niyo susunod, magpa-soil test po kayo sa DA. O kaya sa anumang ahensya ng gobyerno na may kinalaman po sa soil testing. Para masigurado po nyo na yung lupang tataniman nyo ay walang sakit. Ngayon, wala kayong pampa-soil test. Di wag po kayo magtanim ng marami, subukan lang po, magtanim lang kayo ng konti. Di po ba? Tama po ba? Okay. So, po sa acidic soil. So, kung acidic na po yung lupa, iwasan na po ninyong gumamit ng ng synthetic fertilizer at pesticide kasi po yung lupa natin ay nasisira. So, ang gamitin na lamang po ninyo ay mga organic, mga compost na nabubulok din kasi pagkain po ng bakterya yung mga nabubulok. So, yung mga organism po sa lupa, sila na po magpoproseso na sila naman magiging pagkain ng halaman. Kaya magiging healthy yung halaman kasi nga po ako po yung magbibigay sa inyo ng idea na gumamit ng dahil ginagawa ko na po yan. For 4 years na po, hindi ko po naranasan na mabulukan ng luya dahil sa soil-borne disease o anuman. Kasi nga po, kahit ng acidic yung lupa kasi, hindi po ako gumagamit ng synthetic fertilizer at saka po chemical pesticide. Kasi sa synthetic fertilizer, ang pinapakain po niyan ay ang halaman mismo. Unlike po sa papakainin po natin lupa, so meron pong pagkain yung mga organism sa lupa na nakakatulong din po sa pagpapalaki ng halaman. Kasi po merong beneficial bacteria at bad bacteria sa lupa. So para magkaroon ng balanse ay kailangan po organic matter ang ating ipakain. So nangyayari po kasi kapag excessive use, nadideprive po ng pagkain ang mga bacteria sa lupa na kung saan dumarating po sila doon sa survival mode na kung ikukumpara po natin sa hayop, halimbawa po sa aso ay pag hindi po pinakain ng kanilang amo ay maghahanap po yan ng pagkain at magpunta po yan sa basurahan at doon magkakalkal. At worst case nga po, ang ginagawa pa niyan, kung wala talaga silang makain, pumapatay po sila. Naghahunt sila ng mga kapwa nila hayop. Halimbawa po manok at kahit nga po baboy, sa wild po pinapatay nila. So sa halaman, ganon din naman po. Kapag sila po ay na-deprive ng pagkain, wala na silang makain ng mga organismo, ang gagawin po nila, mga organic matter, mangyayari po sa kanila ay sisirain nila yung halaman para mabulok, para magkaroon sila ng pagkain. So, kaya po, hindi kahit po namin kayo, iwasan na ang paggamit ng synthetic fertilizer at saka po yung pesticide. Bertin na po tayo, nabababad sa tubig. So ang solusyon po doon, medyo madali po yun. Gumawa po kayo ng bed, katulad nito, ayan. Makikita nyo, ayan. So, ito po, may enough na drainage system. So, dito po, naka-elevate yung lupa at doon yung itanim. So, maiwasan po natin mababad yung lupa kahit umulan niya ng malakas, yung daloy po ng tubig dire-diretso. At the same time, kung halimbawa man, may sakit yung luya, hindi po sila magkakahawahan. Kasi, yun nga po, hindi stagnant yung tubig. So, hindi magdidiretso lang yung tubig. So, number 4 naman po mga kasaka, ay iwasan po natin masugatan ang ating luya. Kaya lang, ito nabagsakan, kaya wala po tayong magagawa, kaya nasira. Ngayon, pag maglilinis ng huwag na po kayong gumamit ng matutulis na bagay. Kasi pag nasugatan po yan, ay papasukin po yan ng pathogens, especially po kung maulan. Napakabilis kasi mabababad po siya ng tubig, tapos yun nga, mapepenetrate po ng pathogens, yun po magiging sanhi ng pagkabulok niya. So gawin na lang po yung katulad po nito, gamitin na lang po ninyo. At kung malaki naman po yan, kahit yan ay madamo na, wala naman pong problema. Katulad po nito, kahit ito ay magkaroon ng damo, wala na po yung problema. Yung sa mga po lamang, yung mga bata pa na luya, nag-uumpisa pa lang nasa vegetative stage, ingatan po ninyo masugatan
ang luya. So yun po yun, para maiwasan po yung pagkabulok ng luya. Okay mga kasaka, mga kasayang, kung nais po ninyo ng matuto magtanim ng luya, panoorin po niyo yung vlog 108, paano magparami at magpropagate ng luya para yon makatulong din po sa tayo sa luya production. Maganda po kita sa luya, promise. Lalo na po ngayon ang farm gate price is nasa 150 to 180. So ano pa hinihintay nyo? Manood na. Mga kasama, mga kasayang, sa mga minamahal naming subscribers at viewers ay maraming salamat po sa inyong suporta. Dahil po sa inyo, for the last 2 weeks, naka-gain po ako ng 800 subscribers. Kaya thank you para sa inyo. Ngayon, kung nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nagko-comment, nagla-like, nagsishare. Malaking tulong po para sa amin na lalo po kami pag-igihin ang paggawa ng video para makatulong po kami sa food production, pagtatanim, para ma-improve po natin ang ating skill pagdating po sa pagsasaka at sa pagtatanim ng, especially po sa pagtatanim ng gulay. Ngayon, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag mahiyang magtanong. Ang sabi ng lola ko, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Right question lang po. Muli, maraming salamat. Thank you, and God bless.